10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Magandang araw po sa ating lahat. We are the team, the Aegis Engineers, and we believe that is the only way to uphold the dignity and propaganda of the public service. This is the reason we take the professional oath in order to protect the interests of the industry. Ang ating pong case is misallocation of resources when political interests conflict with technical needs. Maraming salamat. We are now ready to take your question regarding this complex dilemma. Tama ka dyan, Micaela. Ang pondong nakatalaga sa dike ay hindi basta-bastang budget. Ito ay isang specific allocation na kailangan upang maminggi loss of life. Technically speaking, ito ay isang non-negotiable necessity. Walang duda na ang dike ang dapat unahin. Dahil ito ang technical mandated. Thank you, Jordan. But the element of politics has to enter the picture. A highly influential political figure as the issue, formal directive that contradicts the technical assessment, the demand to the ship, the budget towards of Coastal Boulevard, front that's high visibility, non-essential, and designed for the politician, re-election, and interest. Ang utos na ito ay naglagay sa technologies sa gilid ng isang bangin. The direct result is that Coastal Boulevard has been reclassified as a climate change mitigation, flood prevention project. Legitimate engineering work is not the same as policy fraud. The purpose of the professional seal is to prevent the public from being misled by the directness of professional deception. Ang pressure ay matindi. Kung susunod sila, ang kapalit ay ang kanilang professional integrity at ang buhay ng mga residente sa baha. Kung tatanggi naman, ang banta ay immediate job loss, backlisting sa industriya, at severe curtailing ng mga operational budget ng kanilang opisina. Ito ay isang personal sakripisyo na sadyang napakabigat. Sa bawat desisyon, kailangan natin isipin ang greatest good for the greatest number. Ito ang prinsipyo ng utilitarianism. Ang dike ay magliligtas ng maraming buhay at mga ari-arian. Ito ang highest utility. Ang boulevard ay magbibigay lang ng short-term political satisfaction sa cost-benefit analysis na ito. Ang pagsunod sa politiko ay morally indefensible dahil mas marami ang napapahamak. This is the point of deontology. Our duty as the engineering technology. Our license gives us a professional duty to the public welfare. Our code of ethics strongly prohibits deception. Integrity is more important than any position. Refusal is the just option. It is their moral obligation. According to the facts, the act of choosing path B, refusal, is heroic. In order to protect the professional soul of the public and the kaligtasan of the public, it is important to describe the kabuhayan and kaginhawaan. Here are some examples of lisensya and paninindigan. Our team strongly asserts the technologies must refuse the fraudulent act. Ngunit hindi ito dapat maging passive refusal. Kailangan ng strategic action plan. Una, i-document lahat. Pangalawa, humingi agad ng legal counsel at i-escalate ang kaso sa independent external body tulad ng Ombudsman or PRC. Pangatlo, ang public disclosure ay magiging last resort upang ipagtanggol ang publiko na pinagsisilbihan nila. Bilang pagtatapos po, according to construction management, our blueprint does not include steel and concrete. This is the foundation of integrity, accountability, and ethics. Ang kwentong ito is as follows: the public tiwala
is the abstraction that we are focusing on. Thank you po. Maraming salamat po. We are now ready to take your question regarding this complex dilemma.